Ang pinakamahalagang isla sa mundo ngayon ay nasa ilalim ng banta. Sa may baybayin ng Iran, ang Kharg Island ang nagsisilbing pinakapuso ng pananalapi ng Islamic Republic. Halos 95% ng langis ng Iran ay dumadaan sa mismong lugar na ito, kaya't ito ang kritikal na lifeline ng kanilang rehimen. Wala silang alternatibo, walang ibang ruta, at walang maayos na backup plan kung sakaling tumigil ang operasyon ng terminal dito. Kamakailan lang, binomba ito, at may mga banta pa ng panibagong pag-atake maging ng pagsalakay. Bilang tugon, nagbabala ang gobyerno ng Iran ng isang economic Armageddon. Pero paano nga ba naging sentro ng napakalaking digmaan ang isang maliit na piraso ng lupa sa Persian Gulf? Bakit pilit tinatahak ng Estados Unidos ang napakadelikadong sitwasyong ito? At gaano kalala ang posibleng mangyari kung magkamali sila? Dahil kapag naputol ang ugat ng buhay, hindi basta-basta humihinto ang pagdurugo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Precious cargo. Maligayang pagdating sa Kharg Islands. At alam kong mukhang wala lang ito sa unang tingin. Nakapag-feature na tayo sa channel na ito ng maliliit at tigang na piraso ng lupa bago, pero sa ibabaw, wala talagang kapansin-pansin dito. Isa itong maliit na rocky outcrop na humigit kumulang 8 kilometers o 5 milya, ang haba at mga 4.5 kilometro o 2.7 milya ang lapad na halos isang katlo ng laki ng Disney World. Nasa katimugang baybayin ng Iran ito, sa gitna ng Persian Gulf. At maliban na lang kung nakatira ka sa ilalim ng isang napaka-isolated na bato, malalaman mo na ang lugar na ito sa mundo ngayon ay kasing pabago-bago ng isang kahon ng paputok sa loob ng fireplace. Ang Kharg Island ay halos 20 kilometers o 12 miles lang ang layo mula sa malaking bahagi ng kanlurang baybayin ng Iran. At sa mga dahilan na tatalakayin natin, napakahalaga nito. Maaaring iisipin mo na dahil sobrang importante ng isla na ito, marami tayong alam tungkol dito. Pero sa totoo lang, hindi tayo ganun kaalam. Isang medyo misteryosong lugar ito. Kahit ang mga source ay hindi magkasundo kung ilan talaga ang nakatira dito. Ayon sa Iranian census noong 2016, tinatayang may 8,000 katao rito na tiyak na palaging kabado ang naninirahan dito. Pero iba't ibang sources ang nagsasabi ng bilang mula 4,000 hanggang 20,000 depende sa pinagkuhanan. Maging ang kasaysayan nito ay medyo kakaunti. Ang pinakamaagang archaeological record ng aktibidad ng tao ay noong panahon ng Amenid at dati itong sentro ng kalakalan mula sa panahon ng Abbasids hanggang sa Mongols bago na pa sa ilalim sa pamumuno ng Khmer noong 1300. Pagsapit ng ika-18 siglo, dumating ang Dutch East India Company at nagtayo ng trading post sa isla. Pero dahil sa mga alitan sa mga lokal, napilitan silang lisanin ito. Pagkatapos noon, halos walang naninirahan dito sa ilang panahon at muling nagkaroon ng kahalagahan nang tumaas ang yaman at resources ng Iran noong ika-20 siglo. Kaya't naging strategic itong mahalaga sa bansa. Kaya siguro naiintindihan nyo na ang ibig kong sabihin. Ngayon, ano nga ba ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maliit na batong ito sa gitna ng Gulf? Hindi lang para sa Iran kundi pati na rin sa ekonomiya ng buong mundo? Well, baka nahulaan mo na. Hindi ito tungkol sa paboritong commodity ng lahat, ang ginto. Petrodollar ang usapan at hindi ito tungkol sa ginto. Huwag mong isipin na may ginto ang isla. Kasi kapag sinasabi ng mga tao na ang pera ang nagpapaikot sa mundo, ang tinutukoy nila talaga ay langis. Langis ang nagpapaikot sa mundo at hanggang sa puntong ang mga merkado ng langis, gaya ng nakita natin kamakailan, ay kritikal sa global economy. Kahit na nasa ilalim ng mabibigat na sanctions at bombardment, mahalaga pa rin ang Iran sa puzzle na ito. Ang Iran ay nagsusupply ng humigit kumulang 4 to 5% ng lahat ng langis sa mundo. At isa ito sa may pinakamalalaking reserba ng langis sa buong mundo. Araw-araw, naglalabas ito ng 3.3 million bariles ng crude at 1.3 million bariles ng iba pang petroleum products. At iyon, sa panahon ng kapayapaan. Karamihan sa langis na ito ay patungo sa China, kung saan nagbabayad ang Beijing ng medyo lihim at mas mura. Ipinagbabawal ito sa international law pero nakakatanggap ang Iran ng customer na uhaw sa langis at may pagkakataon na makapagbenta kahit pa sa mas mababang presyo na nagpapanatiling nakabukas ang ilaw sa kanilang bansa. Sa China naman, ginagamit ang dinosaur juice na ito sa halos lahat ng bagay at ito ang nagpapagana sa global economy.
Kung gusto mong malaman kung paano gumagana ang global supply chain, panoorin ang aming nakaraang video tungkol sa Strait of Hormuz pagkatapos nito kasi ang kasalukuyang pagsasara nito ay may direktang epekto sa iyo. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng lahat ng ito sa Kharg Island? Ang karamihan sa infrastructure ng langis ng Iran, kasama ang kanilang mga reserba at oil fields, ay nasa timog kanlurang bahagi ng bansa. Isang malawak na serye ng oil fields ang umaagos mula sa border ng Iraq at diretso sa baybayin patungong port city ng Bushehr. Pero may problema at ito ay geography. Sa teorya, napakalapit ng langis ng Iran sa baybayin kaya ilang maliliit na pipelines lang ang kailangan para makarating sa anumang malapit na settlement. Pero hindi ganun kasimple kasi coastal water ito. At habang maganda ang sandy beaches para magtan, napakasama nito para magparking ng oil tankers. Sa katunayan, imposible talaga dito, lalo na para sa pinakamalalaking supertankers na kailangan ng Iran para mag-transport ng milyon-milyong bariles ng langis araw-araw. Kailangan ng Iran ng solusyon sa problemang ito ng bottleneck at sa Kharg Island, natagpuan nila ang isa. Mas malalim ang tubig sa paligid ng isla kumpara sa baybayin ng Iran. Kahit na malapit lang, nagbibigay ito ng sapat na clearance para sa pinakamalalaking oil tankers na makakapag-load ng milyon-milyong bariles nang walang problema. Hindi maraming lugar malapit sa baybayin ng Iran na kayang magbigay ng ganitong tuloy-tuloy na daloy ng fossil fuels at dahil karamihan sa dating kita ng Iran ay mula sa pag-export ng natural resources sa isang iglap, naging pinakamahalagang lugar sa buong bansa ang Kharg Island noong panahon pa ng SHA. Ngayon, sa kalagitnaan ng 2020, kaya ng isla na sabay-sabay mag-load ng 10 supertankers at dito matatagpuan ang pinakamalaking oil terminal sa buong bansa. Hindi na kailangang ilayo pa ng Iran ang langis para makarating sa Kharg Island, kahit saan pa ito unang na-drill dahil napakalapit nito sa mga oil fields. Iba't ibang pipelines ang nagdadala ng langis papunta sa isla, kung saan palaging nakahanda ang mga supertankers na walang kapag-uran at hindi nauubusan ng kapasidad. Wala nang ibang lugar sa buong bansa na ganito kahalaga para sa ekonomiya ng Iran. Hanggang 95% ng langis ng Iran ay dumadaan sa isla na ito sa isang punto. Kaya, gaya ng maiisip mo, ito ay isang lugar na kailangang protektahan ng Iran kahit ano paman, kaya tinutukoy ito ng mga Iranian bilang Forbidden Island dahil sa sobrang mahigpit ng kontrol militar dito. Ngunit hindi lang sila ang nakakaalam nito, syempre dahil hindi si Bob lang ang uncle sa Middle Eastern barbecue na ito. Nandoon din si Uncle Sam at malinaw sa Washington kung gaano kahalaga ang isla na ito para sa Iran. Noong 1984 pa, isang dokumento ng CIA ang naglarawan sa mga pasilidad sa isla bilang pinakamahalaga sa sistema ng langis ng Iran at ang patuloy na operasyon nito ay mahalaga para sa ekonomiya ng bansa. At ang kahalagahan nito, economic man o politikal, ay sumasaklaw sa kasaysayan ng Islamic Republic. Sa maraming mahahalagang pangyayari, naroon ang Kharg Island. Noong 1979, nang naganap ang Iranian Islamic Revolution at natanggal ang Shah sa pwesto, sinakop nila ang isla, dahilan para mawalan ng stake sa terminal ang American Oil Company na AOCO. Pinag-isipan pa ni US President Jimmy Carter ang pag-atake sa isla upang wasakin ang ekonomiya ng bansa bilang tugon sa Iranian hostage crisis, pero sa huli ay hindi niya ginawa dahil sigurado siyang aakyat ng husto ang presyo ng langis pagkatapos nito. Naging bahagi rin ang Kharg Island ng Iran-Contra affair, kung saan ginamit ang mga armas ng US bilang bargaining chips kapalit ng pagpapalaya sa mga American hostages na matagal ng hawak. Nais ng Tehran ng 20 US Hawk missiles. Dapat madali lang yon pero pumalya ang deal. Dumating ang missiles ng ilang araw na late, 18 lang ang dumating at may Israeli details pa ang mga ito. Hindi naglaon nang sumiklab sa media ang kwento ng Iran-Contra affair. Naging pambansang iskandalo ito. Nakakahiya ito para sa Iran dahil hindi lang ito Israeli missiles kundi publiko rin nilang naipakita na nakikipag-transact sa demonyo ang United States na sumasalungat sa kanilang prinsipyo na huwag makipagtulungan sa mga Western countries. Nagmukhang mahina rin ang Iran, kailangan pa ng Israeli missiles para ipagtanggol ang sarili at hindi ito matitiis ng mamamayan. Mas malala pa nga ang itsura ng US dahil nakipagnegosasyon sila para magbigay ng armas sa mga teroristang humahawak sa mga American citizen na binihag. Isang masamang PR move sa lahat ng panig at kakaunti lang ang nakakaalam na ang Kharg Island pala ay lihim na nasa sentro ng pangyayaring ito. Sa huli,
Tinest fire lang ng mga Iranian ang isang missile para sa kasiyahan bago ibalik ang natitirang 17 sa Israel at hindi pa rin nakalaya ang agad ang mga bihag. Noong Iran-Iraq War ng 1980s, matinding binumba ng puwersa ni Saddam Hussein ang Karg Island. Maraming beses itong tinamaan na nakakasagabal sa kakayahan ng Iran na mag-export ng langis at nakapinsala sa ekonomiya nito. Malamang isa ito sa dahilan kung bakit humaba ang digmaan na nagdulot ng napakaraming walang kabuluhang kamatayan sa magkabilang panig. Dahil sa lahat ng iyon noon at sa kasalukuyang tensyon sa Middle East, hindi na talaga nakakagulat na muling nasa balita ang Karg Island at hindi lang sa regional headlines kundi pati na rin sa global headlines. Chapter 2: The War. Gaya ng malalaman mo na dahil napansin mo ang anumang piraso ng media sa nakalipas na 2 linggo, nagsimula ang Israel at US ng digmaan laban sa Iran sa ilalim ng medyo malabo na dahilan. Pero nagpatuloy sila at ang resulta ay predictable, maraming pagsabog, mataas na presyo at napakaraming kamatayan. Mula noon, kumalat ang labanan sa mas malawak na Middle East habang inilalabas ng gobyerno ng Iran ang kanilang galit gamit ang missiles at drones sa lahat ng direksyon. Target nito ang mga US military bases sa Gulf states, pero hindi lang iyon. Inusig rin nito ang mga regular na civilian infrastructure. Kasama pa rito ang pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz na nagdulot ng pagsabog sa presyo ng langis na umaabot na sa higit $100 kada bariles at mas mabilis pa kaysa sa inaasahan. Ito ang modus operandi ng Iran, gawing sobrang mahal ang enerhiya upang magdusa ang global economy, na sa kalaunan ay mapipilitan ng US na umatras dahil sa tumataas na gastos sa loob ng bansa. Pero matagal nang naghahanda ang Iran para sa isang regional war, at ibig sabihin, ganoon din ang Karg Island. Ayon sa energy consulting firm na FGE, halos quadruple ang kita ng Iran mula sa energy exports, kabilang ang oil products at kuryente, mula 2020 hanggang 2024. Matagal na rin nilang sinusubukang mag-drill, mag-imbak at magpadala ng langis para handa sakaling sumiklab ang labanan. Mula nang mabigo ang negosasyon at naging malinaw na maglulunsad ng strike ang US, tuloy-tuloy na naglo-load ang isla ng mga tanker. Gamit ang satellite imagery, shore photography at data, ipinakita ng tankertrackers.com na sa mga linggo bago magsimula ang digmaan, tumaas ng malaki ang exports mula sa Karg Islands na halos umabot sa record. Nagbukas ito ng isang interesante na sitwasyon sa geopolitics. Sa maraming kumikilos na bahagi, ang Karg Island ay kasalukuyang nag-iimbak ng humigit kumulang 18 million bariles ng crude. Kung gagamitin ang simpleng kalkulasyon, sa presyong $100 to $150 kada bariles, maaaring kumita ang Iran ng $1.8 to $2.7 billion kung maibenta lahat ito. Isang malaking windfall para sa rehimen. Pero ito ay sapat na lamang para bumuo ng kaunting higit sa 1% ng taunang budget ng buong bansa. Marahil, hindi ibebenta ng Iran ang kanilang langis sa mataas na presyo dahil sa sanctions, pero kahit kalahati lang ng presyo, marami pa rin itong kayang bilhin na armas, lalo na ang mga murang drones. At hindi pa kailangan ibenta ng Iran ang langis dahil maaari nilang panatilihin muna ito para mapataas ang presyo, at sa ngayon, gumagana ito. Patuloy na nailalabas ng Iran ang kanilang langis sa strait habang iba pang barko ay effectively na block. Samantala, tumaas ng 42% ang global price ng Brent crude mula nang magsimula ang digmaan ayon sa mga eksperto mula sa Deutsche Bank. Ngunit napaka-tense ng sitwasyon gaya ng makikita sa dami ng missiles na ginagamit. Nakakakilos pa ang Iran sa ngayon pero dahil hindi pa target ng Israel o US ang oil infrastructure sa isla. Hanggang ilang araw lang ang nakalipas, wala pa silang tinatamaan. Ngunit dumadaan sa iisang pabrika ang buong ekonomiya ng Iran. Isang maling missile lang at maaaring magdulot ito ng napakaraming problema. Sa katotohanan, itinutulak lang ng Iran ang bottleneck ng kaunti pa. At ngayon, nagsisimula ng lumipad ang mga missile patungo rito. Nagsagawa ng military strikes ang US sa Karg Island noong March 14 ngayong taon at nagbanta pa si President Trump ng karagdagang atake. Sinabi niya na ang US Central Command ay nagsagawa ng isa sa pinakamakapangyarihang bombing raids sa kasaysayan ng Middle East at ganap na winasak ang lahat ng military targets sa crown jewel ng Iran, ang Karg Island. Dagdag pa niya, lahat ng military installations sa isla ay totally obliterated.
at parehong kinumpirma ng dalawang panig ang strike. Pinatunayan din ng parehong panig na hindi tinamaan ang oil infrastructure. Ayon sa isang regional US Military Command Unit, winasak nito ang naval mine storage facilities, missile storage bunkers, at maraming iba pang military sites. Sinabi ni Trump na pinili niyang huwag atakehin ang oil infrastructure for reasons of decency na medyo maganda nga sa kanya. Pero hindi ito magtatagal dahil sinabi rin ni Trump na maaari niyang muling isaalang-alang ang desisyon na huwag targetin lahat ng pasilidad sa isla kung haharangin ng Iran o ibang bansa ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang pakiramdam ng decency ay tila panandalian lang. Malinaw ang banta mula sa White House, buksan ang strait o mamamatay ang iyong ekonomiya. Kahit bumagsak ang global economy ng 20%, ang Iran ay halos 100% ang bagsak. Kaya maaari mong itanong, bakit hindi na lang nila tinamaan ang oil facilities, pinahina agad ang ekonomiya ng Iran, at tapos na ang laban? Bahagi ito ng parang laro ng chicken sa antas ng escalation. Nagbabala ang Iran na kung matamaan ang kanilang oil facilities sa Kharg Island, ang mga oil at energy infrastructure na pag-aari ng mga kumpanya na kasusyo ng US ay agad dudurugin at gagawing abo. Matagal nang inaatake ng Iran ang energy infrastructure sa Gulf, direkta man o sa pamamagitan ng kanilang mga proxies. Kaya kung bombahin ng US ang langis sa Kharg, malamang nagaganti ang Iran sa lahat ng direksyon na magpapaikot ng global energy markets at maaaring magdulot ng economic depression sa mundo kahit panandalian lang. Ang pangunahing layunin ng Iran ay makapinsala sa global economy bago tuluyang bumagsak ang sarili nilang ekonomiya. Marahil ito ang totoong dahilan kung bakit hindi binumba ni Trump ang facilities, hindi dahil sa decency. Parang ang bansa ay may suot na financial version ng explosive vest na kung saan kung tamaan ang Kharg Island, lahat kasama sa pagsabog. Ngayon, bakit hindi na lang bombahin ang Kharg Island? Una, dahil maaaring mas makasama kaysa makabuti ang pagbomba sa buong mundo. Maraming backlash ang matatanggap ng US mula sa petrodollar corporations na nag-ooperate sa Gulf at napakalakas ng energy lobby sa US na magpapataas ng pressure sa Washington, D.C. Pangalawa, magdudulot ito ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa US sa isang panahon na nahihirapan ang mga tao sa cost of living at affordability. Magre-representa rin ito ng malaking escalation sa isang digmaan na mas lumaki kaysa sa inaasahan ng mga nagsimula nito. Ang US at Israel ay nakikita na bilang aggressors sa kasalukuyan, hindi ito isang popular na digmaan sa loob ng bansa. Maaaring mabilis itong maging politically toxic at kung matamaan ang Kharg, agad na babagsak ang stock market sa simpleng ideya lang na ang buong Middle East o marahil ang mundo ay malulugmok sa financial crisis. Mayroon ding mahalagang tandaan tungkol sa orihinal na intensyon ng US at Israel. Hanggang ngayon, ang pangunahing layunin ng digmaang ito na tila nakatuon sa Kharg Island ay pabagsakin ang Iranian regime para magdulot ng regime change sa Iran. Wala na si Ayatollah Khamenei at kinailangang palitan siya ng kanyang anak na si Mojtaba Khamenei. Kung may kakayahan lang ang mga Iranian sa necromancy, malamang hindi sila makapapasok sa ganitong gulo. Pero paano makakatulong ang pagbomba sa Kharg Island para pabagsakin ang rehimen? Pwede mong sirain ang ekonomiya pero hindi nito garantisadong mawawala ang kapangyarihan ng rehimen. Matindi ang loyalty ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa kanilang mga leader sa Tehran. Maaaring tumalikod ang regular army kung titigil ang sweldo sa mga sundalo, pero hindi ito tiyak. Maaaring hindi handa ang mga mamamayan na humarap muli sa gobyerno, lalo na at 30,000 ang nakitil sa protesta sa maikling panahon noong January. Kahit bumagsak ang ekonomiya mismo, maaaring suportahan pa rin ng ibang bansa ang Iranian regime para manatili ang Islamic Revolutionary Government. Sa huli, ang talagang nangyari lang ay nahihirapan ang mga mamamayan na hindi naman humingi ng gulo na ito. Dagdag pa rito, kapag natapos na ang digmaan sa senaryong ito, masisira pa rin ang oil infrastructure ng Kharg Island na magpapahirap sa bagong pamahalaan ng Iran na maibalik ang kita ng bansa na sa kabalintunaan, laban ito sa layunin ng regime change. Hindi rin naman napakarami ang investment sa Iran. Marami sa oil infrastructure ng bansa ay luma na at matagal nang hindi pinapayagan ang Western firms. Sabihin na natin na matatapos ang sanctions, pero kung wala silang maibebenta, ano na ang silbi nito? Kung ang pagkawasak ng Kharg Island ay magpapaantala sa pagbangon ng Iran ng maraming taon at sa isang sitwasyon ng economic instability, kawalan ng infrastructure at maraming kitil na sundalo, hindi ito matibay na pundasyon para sa nation building.
Ibig sabihin, kung hindi magiging maingat ang US at Israel, maaaring bumalik tayo sa parehong sitwasyon sa loob ng isang dekada o dalawa at wala talagang alternatibo ang Iran sa Kharg. Sa kasalukuyan, nagtatayo sila ng bagong terminal sa Jas na nasa kabila ng strait para tuluyang malampasan ang problemang ito. Pero maliit ang isla ng Jas kaya limitado ang kapasidad nito. Nariyan rin ang mga isla ng Lavin at Siri na parehong may mga pasilidad. Sa anumang kaso, may parehong problema ang dalawang isla na ito at ito ay masyadong maliit, kaya't ang Iran ay makakapalit lang ng maliit na bahagi ng kanilang energy throughput kung sakaling muling bombahin ang Kharg. At syempre, madaling matamaan rin ang contingency terminals. So, stalemate ba ito? Ligtas ba ang Kharg Island sa gitna ng geopolitical paralysis na ito? Well, oo at hindi rin. Kasi pinag-uusapan ng US ang pagpapadala ng troops para pisikal na sakupin ang Kharg Island habang hindi nasisira ang oil infrastructure. Sa katunayan, sa oras na mailabas ang video na ito, maaaring naganap na yon. Iniulat ng US media na mga amphibious ships na may dalang hanggang 5,000 Marines at sailors ay ipinapadala na sa Gulf. Iniulat na ang Kharg Island ay depensado ng 250 na sundalo, 250 air defense personnel at karagdagang 500 na sangkot sa hovercraft program, depende sa sitwasyon ng digmaan para sa Iran. Ang totoong bilang ng troops ay maaaring mas marami o mas kaunti. Kabilang sa pangunahing depensa ang US-built Hawk-guided missile batteries, 8 Swissaid anti-aircraft cannons na may radar, at hindi bababa sa 8 Soviet-made anti-aircraft gun positions na nakakalat sa paligid ng isla. Ayon sa lumang CIA reports, malamang na ang ilan sa mga kagamitan na ito ay nawasak na ng US strikes. Dahil sa Kharg Island ay softened up na. Maaaring may pagkakataon para sa isang limitado na atake para sakupin ang isla gamit ang natitirang intact na depensa. Magiging platform din ang Kharg Island para atakihin ang Iranian mainland pero kailangan din itong depensahan. Kung iniisip ng Iranian regime na hindi nila kakayaning makaligtas sa economic collapse, maaari pa rin nilang suntukin ang kanilang sariling oil infrastructure para sunugin ang lahat scorched earth policy. May ibang bahagi ng oil infrastructure na maaaring maibalik, pero kakaiba ang sitwasyon sa Kharg Island. Kung talagang lalapag ang US troops dito, kailangan nilang manatili ng matagal. Kung aalis agad, maaaring mabilis na maibalik ng Iran ang isla. At sa ganyang paraan, tinitiis mo lang ang napakapeligrosong geopolitical sitwasyon para sa wala. Dagdag pa, ang boots on the ground sa Middle East ay maaaring magpahina pa sa popularidad ng digmaan. Isang simpleng FPV drone video ng mga American soldiers na nasisira lang ang kailangan para mabilis na bumaliktad ang opinyon ng publiko. Kaya't ang invasion ay maaari lang gumana kung ito ay pinagsama sa matatag na depensa at tagumpay sa objective ng regime change. Posible ito pero parang banana skin na mas gusto marahil iwasan ng US. Hindi tiyak ang susunod na mangyayari sa Kharg Island. Nasa pagitan ito ng bato at ulan ng missile na hindi maganda ang itsura. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari sa pinakamahalagang isla sa mundo. Pero ang alam natin, may mangyayari rito. Maaaring ngayon, bukas, 5 taon mula ngayon, o maaaring nangyari na bago mo pa man mapanood ito.